Ay, hello po. Hello, anong church mo? Saint Him? Ay, Katoliko po ako. Yun. Ang tanong ko lang po, bakit po kailangan nating lumuhod sa Mm. rebulto ni Mama Mary? Ako po kasi kahit Katoliko ako, ang niluluhodan ko lang po kasing rebulto is yung kay Kristo lang. So, hindi mo alam yung pagluhod kay Mama Mary, hindi mo alam kung bakit ginagawa natin. Yun yung point yan, no? Hindi mo yun talaga alam. Alright. Alam mo ba yung tinatawag na Hail? Pinabanggit mo ba yung Hail? Hail Mary? Hindi rin. Mother of God. Minsan po pag parang nagpapatima kami. Pero hindi ko po yun ginagawa in practice kasi for me po pa. I love Mama Mary naman. Hindi ko tinatanong kung ginagawa mo. Hindi. Ang tinatanong ko, alam mo ba yung Hail Mary? Apo. Saan nakasulat yun? Ewan ko po yun, nakikita ko lang po yun sa pag So, pinapakanta sa nakasulat yun sa Luke 1:38. Hail Mary. So, ang nagsabi nun ay si Saint Gabriel, the Archangel. Alam mo yon? Isang anghel, arkanghel. Okay. Apo. So, yung si Saint Gabriel, the Archangel, isang anghel ng Diyos, nagsabi ng hail. Alam mo ba pag sinasabi ang hail, anong ginagawa? Niluluran po. Ayun. Anong talata? Alam mo yung verse? Hindi po eh. Mababasa mo yan sa sa Matthew 27 verse 29. Yung sinabi ng mga tao ng Hail King of the Jews, nakaluhod sila doon. Pero it's a mockery. Mockery yun. Pero alam nila na pag nagsabi ng hail, kahit mockery yun, nakaluhod. So, pag sinasabi mo yung Hail Mary, lumuluhod ka ba? Opo, abang binabanggit. Pero may tanong ako doon, kuya. Sino yung niluluhuran mo din? Sino yung hail doon? Si Mary o si Mama Jesus Mary. Christ? Ginagawa mo Mary pala, po. sabi mo hindi mo ginagawa. In practice po, hindi. Pero parang pag Yung pagsasabi, bro, practice din yun. Kung ano yung sinasabi mo, mayroon tayong tinatawag na the law of prayer is the law of faith. Kung ano yung dasal mo, yun yung faith mo, yun rin yung practice mo sa buhay. Alam mo yon? Kasi Opo. ang aral na umiiral sa iyo, ganyan yung aral ng mga pagano na pag lumuhod, samba agad. Kunyari, mga pagano, pag niluhuran nila si Mother Mary, samba na kaagad yun. Hindi ka naman pagano pagano ka ba? Katoliko ka eh. Sa Katoliko, bro, yung hail, ang model niyan, yung pagsabi ng Hail Mary, ang model niyan, si Saint Gabriel, the Archangel. Para mong sinabing pagano o kaya para mong sinabihang mali, si Saint Gabriel. Pagka ganyan pronounce mo yung ganyang idea. Pero di ba po, kuya, dapat sa Diyos lang tayo lumulod? Kaya nga, meron bang pagluhod na hail, pagsamba ba agad yun? Yung hail or ginagamit din yan, hindi lang sa Diyos, sa royal blood. Kaya nga, Holy Family yan eh. Pag binasa mo yung 1 King 2:19, si Solomon, isang matalino, biniyayaan ng katalinuhan ng Diyos, lumuhod siya sa kanyang nanay na si Bathsheba bilang reyna kasi pinagawa niya na ng trono. So, practice na niya ang pagiging reyna ng kanyang nanay. Which is nasa 10 utos yun, bro. Matthew 19:19, honor your father and your mother. Pag sinabing honor, hindi lang yun basta paggalang. Honoring. Respect yun. Highest respect yun. At ang batas natin dyan, Roma 13:7, inyong igalang ang dapat igalang at bigyan parangal ang dapat bigyang parangal. So, lalabas niyan ang mga nagkakamali sa conclusion mo, ang mali diyan si Saint Gabriel. Lalabas si Saint Gabriel, walang alam. Ganun. Pati sa Haring Solomon, isang
matalinong hari, wala ring alam sa ganong klaseng simpleng doktrina na bawal sumamba sa hindi Diyos. Hindi lahat ng pagluhod bro, pagsamba. Kung nagbabasa ka lang sana ng Bible. Kung kasi dapat kasi binabasa mo yung Bible, buuan, bago ka mag-conclusion. O kung hindi mo man nabasa ng buo, huwag ka muna mag-conclusion. Huwag ka maggawa ng kuro-kuro sa utak mo. So yung pagluhod, sa Pilipinas, ang version niyan, pagmamano. Nagmamano ka ba sa nanay at tatay mo? Sa matatanda? Nagmamano po. O version lang din ang pagluhod yan eh. Parehas lang din ang pagluhod yan eh. Magkakaiba lang ng culture. Kunyari, sa Japan, pag yuko naman doon, yung tipong yuko, magbe-bend talaga kalahati ng katawan mo. O is an act of honor din yun. Tandaan mo, pwede kang sumamba kahit hindi nakaluhod. Ay, ang samba nga sa atin, kain eh. Kakainin mo yung Eucharist eh. Is an act of worship kasi communion yun. Iyon ay pakikiisa sa dugo o sa kopa ng Panginoon, sa mesa ng Panginoon. Liturgical na nga yun eh. Diba? Eh, paano kung hindi ka makaluhod, may sakit ka, so hindi ka na makasamba? Magiging hadlang na yung kapansanan mo sa pagsamba mo, hindi. Diba? So, yun lang bro, aral ka pa para hindi ka mahawa ng mga paganong protestante. Kasi sa pagano yung nakukuha mong aral bro eh. Opo, Lalabas tsaka sa mga iglesia po kasi sinasabi nila po ulit-ulit na tao lang si Mama Mary tapos beyond secret. tao nga, pero siya ay reyna. So yung pagluhod mo kay Santa Maria, hindi same level mo na tao, siya ay royal blood. In a sense, ng kanyang queenship ay connected sa kanyang anak na si Kristo, yung hari, yung Hail. Hail din kay Jesus Christ, Hail King of the Jews, hari na mga Hudyo. Doon ginagamit yung Hail sa isang royal, pag ikaw ay part ng royal blood or meron kang royalty. Eh itong pagiging hari at reyna ng ating Panginoong Hesus ni Santa Maria, paradox to. Hindi to kagaya ng paghahari ng mga idea na alam natin. Kasi sa study or pag-aaral ng mga tao o sa knowledge ng mga tao, pag sinabing king at queen, matik yan, mayaman yan material. Ganyan yan eh. Mayaman yan material. Hindi ka pwedeng queen o king kung hindi ka mayaman material. Diba? Ay hindi gano'n ang nasa isip hindi gano'n ang pag-iisip ng Bible. Ang pagiging hari at reyna natin at maghahari tayo sa lupa, yung sinasabing tayo ay mga pare at maghahari sa ibabaw ng lupa. Ano bang verse yun? Revelation 7:10, tama ba? Or 10:7. So ibig sabihin nun bro, yun yung ikaw yung maglilingkod. Ganun klase yung king, yung pagiging royal natin, pagiging king and queen. Ikaw yung maglilingkod, hindi ikaw yung paglilingkuran. Kabaliktaran yun. Paradox yun. So kaya hindi talaga naiintindihan ng mga protestante kasi wala naman silang gabay. Maintindihan mo lang yan maliban ikaw ay gabayan at biyayaan ng Diyos ng pananampalataya upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ephesians 2 verse 8 to 9. So wag niyong gamitin yung sarili niyong utak sa pag-analyze ng doktrina bro. I-inline nyo yung sarili nyo sa church yung tinatawag na Ecclesias Fide. Fides Ecclesia. Yung Fides Ecclesia, iyan yung magagamit nyo sa Fides Formata. Ibig sabihin yung pananampalataya ng church, iyan, diyan mo ihuhulma yung pananampalataya mo, hindi magkikreate ka ng sarili mong konklusyon sa isip mo. Pag nag-create ka ng sarili mong konklusyon sa isip mo, kagaya ng ginagawa mo na yan, marami kang masasagasaan. Masasagasaan mo, isang anghel bro, na gumagawa niyan. Insulto yun. Lalabas niyan, si Saint Gabriel, isang pagano, ganon. O, idolatria si Saint Gabriel. Tapos ito naman si Santa Maria, mapagmataas na nagpapakadyosa, ganon. Parang nga sinasabi natin nito,
Itong si Saint Gabriel na sugo ng Diyos sa lupa, naging inutil at sinamba niya si Santa Maria. At ito naman si Santa Maria, hinayaan niyang sambahin siya ng isang anghel para magpapakadiyos sa ganun. Ang labo talaga niyan. Sobrang Pero labo ng ganyang konklusyon, bro. Kalokohan yan eh. parang nakikita ko po kasi dun sa Hail Mary is parang ano lang siya, symbolic na hindi naman literal na dapat Paano luhuran. naging simbolo yung hail, bro? Hindi naman simbolo yung hail. Parang paggalang lang po. Paggalang nga ang tawag doon na highest form. Paggalang sa isang royal blood. Sa isang reyna, bro. Kunyari ako, igagalang mo ko, sasabihan mo ba ako ng hail? Hindi mo ko sasabihan ng hail, hindi naman ako hari. Ang hari si Kristo at ang reyna si Santa Maria. Pwede mo kong igalang sa ibang paraan. Marami ring klase ng paggalang kasi, bro, sa doktrina ng Catholic Church na naka-inline sa Bible. Meron iba pa nga yung respect, iba pa yung honor. Magkaiba pa 'yan. So, yun nga, bro. Again, wag kang mag-imbento ng aral mo sa utak mo. Marami kang masasagasaan. Yung simbolo, hindi mo pa rin alam 'yan pag sinabing simbolo. Ano ibig sabihin ng simbolo? Simbolum. Isang parte sa kabuuan. Siya yung pinakamahalagang part. Baka naman yung sinasabi mo metaphor or Parang figurative. ganun po. Alam niyo po yung ano yung sinasabi ng mga protestante na symbolic ng Eucharist. Ba't ka ba kasi nakikinig sa mga yon? Ba't hindi mo pakinggan yung simbahan, bro? May simbahan ka naman, bro, eh. Buti pa nga yung mga nominal, hindi naman nagkikreate, ninahayaan na lang nila. Kaysa naman mag-create ka ng sarili mong doktrina. Ugali ng mga protestante yan, bro, nag-iimbento ng doktrina, kanya-kanyang imbento. Huwag kang mag-imbento ng doktrina sa isip mo, bro, na sasabihan mo na hindi ko yan gagawin kasi nasa isip ko, sabi ng protestante. Yung logic, bro, absurd na masyado, magulo na. Magulo na siya. Diba? Again, bro, biblical yan. Luke 1:28. Ang tamang posture niyan, kung gusto mo talagang isabuhay yung Luke 1:28, nakaluhod yan batay sa Matthew 27 verse 29. Bilang paggalang yan sa isang royal, sa isang hari o reyna o prinsipe. Yung ginagamit yan. Ako hindi mo pwedeng sabihan hail, hindi naman ako hari mo. Diba? Ang hari mo, si Kristo. Ang reyna mo, si Santa Maria. Pero na lang, kung ayaw mo kilalaning hari si Kristo, hindi mo pwedeng kilalaning reyna si Santa Maria. Pero sa Pero Biblia po ba may lumuhod kay Maria? eto nga Luke 1:28, hail. Pag sinabing hail, nakaluhod yan batay sa Matthew 27 verse 29. Kanina ko pa binasa, bro, di ka naikinig. Letra por letra. Ay, nakikinig po ako like yung action ba nung di ba binaba ni Saint Gabriel yung law na yun na Hail Mary. Anong May law? lumuhod Hindi po ba yun kay law. Maria? Hindi yun isang batas. Pagbati yun, greetings yun sa isang royal blood. Pag binasa mo sa Matthew 27 verse 29, dinitalye yung pag sinasabi yung hail, lumuluhod. Hindi lang nakadetalye sa Luke 1:28, pero letra por letra, 2 Timothy 3:15-16, lahat ng Biblia, or lahat ng verse sa Biblia, gagamitin mo. So hindi pwedeng gagamitin mo lang yung Luke 1:28. Gumamit ka rin ng ibang verse. Kasi sa ibang verse, doon isinilarawan ng narrator pag sinasabing hail. Hail, King of the Jews. Matthew 27 verse 29, lumuhod sila sa harapan ni Kristo nung pagbanggit nun. Yun yung eksaktong gagawin mo. Pagsasabihin mo yung hail. Kaya sa iconography, yung Hail Mary, full of grace, nakaluhod yan si Saint Gabriel. Pero kung may iba kang reference na pag sinabing hail, tatalon. Meron bang ibang reference na pag sinabing hail, lulundag, bro? O iiyak? Meron bang ganun? O wala ako meron reference. Matthew 27 verse 29. Teka mo na nga. Sinasamba si Maria eh. Boss TV, ay Cobs TV. Debate tayo, gusto mo? Pagbibigyan kita.
Kahit hindi kita kilala, patutunayan ko itong topic, dapat lumuhod sa harapan ng rebulto ni Santa Maria ang tunay na Kristiyano. Kung kaya Mali. mo. Mali. Anong, hindi ko tinatanong yung opinion mo, bro. Ang tinatanong ko kung lalaban ka ba ng debate o natatakot ka na. Baka nanginginig na yung tuhod mo. Pag nanginig yan, dapat yan paluhurin na. Kaya mo ba? Isa. Bibilangan kita hanggang 5. Pag hindi ka lumaban, ibig sabihin isa kang duwag. 2. 3. Di naman 4. niluluran si Maria. 5. Baba ka na. Duwag. O, kita nyo? Brother boy. May akit daw si Jay, yung Judaism. So, ito ba yung sinasabi mo? Daniel 9. Ito ba yung sinasabi mo? Sa Daniel 9. Balahura, ibibig nito. Ayoko kausap to. Minamaki rin ito si Jesus Christ. Ilang beses ko naman nang binalagbag yan. Kala ko naman yung magaling talaga. Yung tipong itsura mukhang rabay. Ito lang pala si RJ. Pambira. Akala ko bro, yung sinasabi mo, yung mukhang rabay. Yung tipong may balbas bigote ba? Yung mga ganong Hudyo. Pambira, ang hinahain mo, tukmul to eh. Sus, ba yan? Ito na lang. Umakyat ulit. Ba't ka umakyat ulit? Lalaban ka na? O bibilangan kita hanggang 3 na lang. Lalaban, duwag. 1. Sige. 2. Lalaban. Sige. Oh. Nagkalakas na ng loob yung tuhod mo. Kala ko papaluhurin na kita kasi nanginginig ka eh. Bakit nyo niluluran si... Sabi ko, debate bro. Nagpatulong ka pa sa batang katabi mo dyan. Patahimik mo yung bata dyan. Hindi ako nakikipag-usap sa batang paslit. Ikaw na lumaban. One rules dito. Sabihin ko sa iyo, yung pinaka dapat mong tandaang rules. Pag tinanong ka Sige. ng naayon sa category, Oh. pag sinabing Ikinig yes ako. or no, sige, makinig ka. Pag sino sinabing- yung moderator dyan? Patahimikin mo muna yung madaldal na katabi mong bata dyan, bro. Pambira naman yan. Sige. May taga-coach ka pa, ang bata. Dapat ikaw na. Bata yan eh. So, ang rules Sige. dito, pag tinanong ka ng yes or no, sasagot ka muna ng yes or no bago mo makuha yung karapatang magpaliwanag ng 20 Bro, seconds. ganito Oxford Ano style ba tayo, naman? bro. Ganito. Bro, sabi ko patahimikin mo yung katabi mong bata. Bata yan eh. Tahimik ka muna. Sige. Paano tayo magbabasa ng rules? So, wala namang away dito. Mag-relax ka lang muna dyan. Hindi naman tayo mag-aaway. Sige. Yung bata. Sige. Usap lang Sige tayo po. patungkol eh. Doktrinal naman to. Hindi naman to politika. Okay po. Tumahimik ka muna dyan. Oxford style. Oxford. Oo. Sige. Oxford, pangatlong Oregon. ano, Tumahimik ka muna. Magbabasa ako ng rules. Sige, makinig ka muna. So, Sige, makinig ka muna kasi. Sige, makikinig kami. Bawal na. ano kang gagawin? Sige Makinig ka na, muna. makikinig kami. Sige. Ang Patunayan rules, mo, Lolo. mamaya tayo magpapatunay. Doon muna tayo sa rules. Sige. Hindi pa nga na ano yung rules eh. Sige. Ang rules dito, Sige, pag sige. tinanong ka ng yes or no, kailangan sumagot ka muna ng yes or no bago mo maklaim yung 20 seconds explanation. Sige. Pag tinanong ka kung anong kulay muna yung bibigay mo. Pag tinanong anong talata, pag tinanong kung saan mabasa, talata, sagutin mo muna yung talata bago mo maklaim yung 20 seconds explanation. Pag hindi mo masagot, hindi mo makiklaim yung 20 seconds pero hindi ka pipiliting sumagot. May karapatan kang mag-pass. Sige. Oy, pag hindi mo trip yung sagutin, ayaw mo sagutin kasi iisip mo trap question o hindi mo alam, o nalimutan mo Sige, yung verse, okay lang. pwede ka naman Sige. mag-pass. Wala namang pilitan dito. Sige po. So, ang magiging moderator natin, tagapamagitan, hanap tayo dito. Kasi, kuha muna tayo ng tagapamagitan. Sino bang free time dyan? Libre yung oras. Teka, magpababa muna tayo ng ano. Magbawas-bawas Sige, muna ako ng tao, guys, ha? So, may magaganap na debate. Ang ganda ng paksa. At,
Mamaya na kasi may debate na eh. Dapat kanina nung wala pa. Okay, okay. So, Ano, game na ba kuya? Teka, hindi pa. Ganito yung setup, bro. Bali, Sige po. Oxford, Oregon para may maganda drill. Tapos, running time yung questioning, no? Hindi natin bibilangan kung ilan running time yun. Pero, pagka na yung nag-objection, ipopost yun para hindi masayang, no? 10 minutes presentation, 10 minutes din rebuttal. Each presentation tsaka rebuttal may 10 minutes na pagtatanong. Depende. Sige. Basta yun na lang, no? So, Sige kuya. ang ating sino pwedeng mag-moderator dito, guys, para matuloy tong ano. Ako. Hindi ka pwede, nandiyan ka eh. Paano ko isang mic lang gagamitin nyo? Papasok daw siya kuya. Pasasabihan mo ba? Alanganin yan, bro. Bata pa yan. Ako kung ano yun. O, tinan mo, pag Hindi, ganyan. Ako, kuya, pwede ako. Ito na lang. Kasi Ito, gitara lang yung kami nito. kausap ko kanina, si Saint. O to, hindi pa to pabor sa topic, ha? O, bro, yung rules, ha? Ang rules lang naman na babatayan natin, kailangan sumagot muna ng kategory kung Bible verse ang itatanong, Bible verse. Kung ang tinatanong ay yes or no, meron o wala, yun muna. Kailangan mabigkas muna yung category bago sumagot. Sige. Tapos, siyempre, doon na tayo sa mga sumasapaw. Pag sumasapaw, pwedeng mag-warning yung moderator kasi magiging magulo yan. Wala, magsapawan tayo na magsapawan, di ba? So, magiging magulo yan. Wala namang mangyayaring away dito eh. Wala talagang away dito kasi di naman tayo magkaaway, di naman tayo magkakilala, 'di ba? So simulan na natin ang debate. So ang topic, makinig kayong lahat, patutunayan ko na ang tunay na Kristiyano, letra por letra sa Biblia, tunay na Kristiyano, yan yung paksa ha, ay dapat lumuhod sa rebulto ni Santa Maria or ni Holy Mother Mary, no? So ito yung verse na gagamitin ko, sisimulan ko na. Ay, dito pala si Uncle Nash, oh. Kaso kung pre-pre kaya to si Uncle. So ito yung start ha, asan ka? Ito no. So ito yung ka-countdown na natin, 10 minutes. Pero teka muna Uncle, pre ka ngayon Uncle? Pre ka? So sige, tuloy na. Pre ka ngayon? Maliligo ako, Uncle. Sige lang. Meron naman andito naman sila. Sige, Uncle, maligo ka muna. So, nag-start na yung time ko. 30 seconds na yung hindi ko na uulitin yan. Word for word. Santa Maria, kagad, hail, full of grace. Dito sa Luke 1:38, letra for letra. Luke 1:38. Pakinggan natin, ha? Luke 1 verse 28. Pakita ko yung screen ha. Para walang day. Ay, ba't yan? Teka. Pakita ko yung screen. Ayan o. Ay, ano ba to? Alright. Sabi dito, letra por letra, and the angel being come and said unto her, hail. Ito yung crucial term na gagamitin ko. Dito ko hugot ng argument, so pakinote. Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So, hail, ano yan? Kaire, sa Greek. Wait lang. Ano yan bro? Nagpa-present na ako. Ano objection? Wala pa, simula pa lang ah. So, meron akong... Huwag ka mag-object, Cobs. Wala pang ano. So, yan ha, Talata yan bro. Bro, mamaya ibibigay ko. Mamaya mo na Luke 1:38. Uncle, mahina ang boses mo. Uncle. Mahina yung boses ko. O yan, okay na. Ulitin ko nga yung oras ko. Alright. So, makinig kang mabuti bro para hindi tayo masayang yung oras. If hindi mo naman manote,
Hindi ko naman sa'yo ipagdadamot na sabihin ulit mamaya. Okay? Okay, okay. Luke Okay. 1:38, yung hail doon, sinabi kay Santa Maria, no? At doon ako huhugot ng argument. Okay, lista mo na agad. Ngayon, May na po yung voice nyo. ba't nagkaganon tong ano ko, no? Hello, hello. Hello, hello, hello. No, Okay na na? po. Okay. Opo. Doon sa Luke 1:28, ang parallel niyan ay Luke 1:27. Sa Luke 1:27, dinitalye yung pagkasabi ng salitang hail. Kasi greetings yun at salutation. Sa Greek yung kaire. So may gagawin ka doon. Hindi pwedeng sasabihin mo yun na nakadiretso ka lang. So dito natin mababasa kung ano yung gagawin pag sinabi yung salitang hail. Basahin natin dito. 29. And planting a crown of thorn, they put it upon his head, and a reed in his right hand, and bowing the knee. Ayan o, bowing the knee. Sabihin, luluhod before him, sa harap niya, before him. They mock him saying, Hail, King of the Jews. Ayan o. Oh, 'di ba? So ito yung salitang hail, King of the Jews. So ngayon, bakit sinabi yon kay Santa Maria, dito kay Jesus Christ, tanggap naman natin na hari siya. Kasi yung pagkahari ni Jesus Christ, connected yon sa pagiging reyna. Pray! Connected yon sa pagiging hari din ni Jesus Christ, yung pagiging reyna ni Santa Maria. Mababasa natin yan dito sa 1 King 2:19. Tingnan nyo, nakaluhod din dito. At yun ang ginagawa sa mga royal blood. 1 King 2:19. Papakita ko na lang sa inyo, no, para nakaluhod talaga yan eh. Word for word talaga yan. Luluhod ka talaga. Ayan o. Ito, Tagalog na lang para maintindihan nyo. Kaya't si Bathsheba ay pumaroon kay Haring Solomon upang kausapin sa kanya, ipakausap sa kanya si Adonias. Tumindig ang hari upang salubungin at yumukod. Yung yumukod dito, pag tinignan niyo yan sa Hebrew, pagluhod parehas lang, pagyukod. Yung pagyukod, yan yung kapalitan ng language ng pagluhod. Yung pagyukod is pagluhod din. No? So mamaya bigay ko gusto nyo ng patunay. Pero dito napakalinaw na hindi naman pagano si Haring Solomon on that time. Siya ay isang hari. Diba? So niluhuran niya ang kanyang nanay kasi siya ay, basahin natin. No? Verse 19. Niluhuran niya ang kanyang nanay, tumindig siya at sumalubong at siya yumukod siya sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang trono at nagpakuha ng upuan para sa ina ng haring si Bathsheba ay umupo sa kanyang kanan. Sa ibang salin dito, trono. Ayan o. Diba? So, ang parallel nito, kung talagang gusto nyong makita na siya ay reyna, ibig sabihin merong corona, yun yung kanyang kingship, queenship, as yung kanyang kayamanan, syempre wala dito sa lupa. Yung kanyang pagkareyna ay nandun sa langit, bagkus tayo mga dayuhan lang dito sa lupa. Ang ating pagkamamamayan, syempre sa tahanan ni Kristo, tahanan ng kanyang ama, John 14 verse 1 to 3. Saan yun? Sa langit yun. Revelation 12, tingnan nyo, may reyna dito. At isang dakilang tanda ang nakita sa langit, isang babae. Sino yung babae? Si Santa Maria. No? John 2:4. Na nararamtan ng araw at ang buwan na nasa ilalim ng kanyang patang, kanyang ulo ay may putong. Sa ibang salin, putong korona na 12 bituin. Yun yung makalangit na kingship, queenship niya. Kabanalan yon. Yun yung paraan para makapunta ka sa langit. Yun yung damit pang kasal mo para makapasok ka sa sangkalangitan. Revelation 7 verse 9, mga nakadamit na puting-puti. Kay Santa Maria, hindi lang damit na puting-puti, may putong pa na 12 bituin.
corona yon, no? So, kung mapapansin yung crucial term dito, babae, tapos dakilang tanda. Yan ha, crucial term, dakilang tanda, parallel. O, Isaiah 7 talatang 14. O, 7, 14. O, ito yung crucial term na bibigay ko sa inyo. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Kaya yung dakilang tanda, kasi matagal na yung alam ng mga Israelita. No, tanda. At ang magbibigay ay ang Panginoon. Anong tanda? Narito, ang isang berhen. So, berhen yan. Natin ito. Asan na siya? Tumakbo. Nawala na. Akala ko pa naman Baba, Uncle. Nandito lang siya sa baba. andyan ba siya sa baba? So, meron pa akong 5 minutes doon Napaketin muna natin siya. Baka nahulog lang siguro. Hindi naman niya sinasadya yan. Wala na siya Ano bang pangalan nun? Nandito, Uncle Nandito siya sa ano. Asan siya? Sos. Sasayang pala tayo ng oras, no? Ganda pa naman sana na itong ibibigay ko. Pang malaliman sana to. Wala Nandiyan. Andiyan siya. Boss, ano ba yun? Di ba? Parang Cobs yun Parang Cobs, tas double S. Parang boss na binaliktad. Cobs nga. O, Cobs. Na-restrict, Uncle. Ba't siya na-restrict? Wala naman siyang kasalanan. Kasi sinabihan mo kasi na may bata Hindi. Wala naman yun. Ang mahirap lang kung yung mismong account niya naka 17 years old pababa yung edad. Pero yung sasabihan mong bata, wala yun. Hindi yun magiging Legal na, saan na yun? So wala, Hindi ko stop maintindihan. muna natin. Iyan na natin. Hindi naman natin sasabihin na bahala na lang siya. So yun guys, no? Tuloy natin to. So papalalimin na sana natin to. Papunta na sana tayo dito kung Mariology talaga gagawin ko dito Hindi lang basta veneration gagawin ko dito. No? Veneration, Mariology pupuntahan ko dito. Kasi mataas na paggalang yung binibigay kay Santa Maria. Hindi lang basta ordinary yung paggalang yun. 'Di ba? Mas mataas pa na paggalang yun kaysa sa mga apostol. Kasi reyna yan Connected yan sa pagiging hari ni Kristo. So, sayang, no? Nabala man. Ito yata, hindi ito pa siya, Pwede pa natin matuloy ito. Diyan siya, So, kuminto. Andiyan ka na pala ulit. So, tuloy ko, bro, 5 minutes. Alright, andyan pa siya. Kaya niya yan. So, ito yung sa Revelation 12. No? Ayan, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng isang tanda. Ano yung tanda? Doon sa Revelation 12. Isang berhen ang maglilihi at manganganak ng... ano yan, bro? Tuloy? Try mo muna. May paglaban kaya kay kapatid na Adrian. Si Adrian na lang harap sa akin. Oo. Sige. No problem, bro. Pakitin natin. Adrian. Asan si Adrian? Kung papayag siya. Asan siya? Lumabas ka sige. sa lungga mo. Anong lungga? Hindi naman to lungga. Live to. Alam mo ba kung saan ako nagpupunta pag gusto ko lang makahanap ng kadebate? Saan ako nagpupunta? Pumunta ka sa live ni kapatid na Adrian. Doon ka magano ng debate. Doon ka magaman ng debate. Sino yun? Ba't naman ako mag-i-endang live para sa kanya? MGGA yun. Hindi, ang tanatanong ko, sino siya? Sikat ba siya? Para mag-i-end ako ng live. Unong opo, gano'ng kalaki yung subscriber niya sa YouTube? Kung sabihin niyo po kung saan kayo naghanap ng debate. Tinatanong ko kung gano'ng kalaki subscriber niya sa YouTube. Lumabas ka sa lungga. Baka na nga lang, di naman pala sikat yan. Kung sikat yan, gagaya nila Chester, talagang papasukin ko yan, mag-i-end ako ng live. Kalahating milyon ang followers nun sa Facebook. Kalahating milyon. Yung mga videos nun, viral. Adrian, hindi ko nga kilala yan, tapos ako pa mag-adjust.
Mga, Grabe din. mga umiinom lang ng iyan, Uncle. Dugyutin kayo, tas ako pa mag-adjust. Pambihira naman yan. Kala mo naman, sus, di nga kayo kilala, walang ang asenso sa inyo. Pag sa inyo kung makipagdebate, buti nga pinag-aaksayan ko kayo ng oras. So, hindi Mga pala, umiinom. yun na nga bang sinabi. Ito na lang si Jan, no? Puro lang pala kasi forma. Papasukin mo kung di naman kayo lalaban. Tapos yung boses mo, pambata pa. Nakakahiya pa pag ikaw nakadebate ko. Magmumurmur lang yan, Uncle. Huwag mo na papasukin yan. Oo, Ayaw yun. yan. Actually, sa totoo lang, nakakahiya pa pag makaharap ko kayo sa ibang mga bata pa kayo, pinagbibigyan ko lang kayo para man lang kahit papano, baka maakay ko kayo sa tama. Tapos yung Eldrin, hindi ko nga yan kilala. Sino ba yung dugyot na yan? MCGI, dugyot MCGI eh. Mute ka na lang. Palaibin nyo Yung si tawag ano. nila kay, tawag nila kay Moises. Mueses. Moises. Di ba? Kapangpangan kasi itong mga to eh. Yung accent kasi ni Soriano, kinokopya nyo. Eh kapangpang, Moises. Ano yun? Moises. Diba? O, na-restrict tuloy yung live ko eh. Paano kasi mga bata pa itong mga ano, bira. Ito naman si TikTok, restrict. Hindi naman nag-ano to. Si TikTok na lang, Uncle. Labanan mo, debate. Si TikTok, debate na tayo TikTok. Puro ka restriction. Pabira talaga. Si Dims. Nag-report Ay. siguro sila. Yan, mga yan. Mag-end daw ako ng, sabi niya, mag-end daw ako ng live para daw lalaban ng, alam nyo guys, ganito sa mga protestanteng bashers ko. Kaya ko maipagdebate sa ibang live nang walang awatan. Alam nyo ba yon? Sa The Regalers na kinakatakutan din ng mga MCGI, mga INC yon, takot kayo dun eh, The Regalers. Nagawa nyo na ba yung ginagawa ko dun na isang linggo, sunod-sunod, puro live venue nila, debate? Sa kanila na rin moderator. Kaya wag nyo ang sinasabihin, lumabas sa lungga. Yung Uncle Boy, may bisita tayo. Kausapin mo, Uncle. Sus, eto na si Dimps. Wala na akong dapat patunayan sa inyo kung sa ibang live lang. MCGI ba to? Naghamon ako sa live ng MCGI ah. Nilabanan nyo ba ako? Sinipa nyo ako eh. Hindi dapat nilabanan nyo ako nung naghamon ako. At nanginig si Elipin eh. Nung narinig na naghahamon ako, ang ginawa ni Elipin, sinipa ako. Kasi alam niya na mangyayari. Mapapahiya kayo sa sarili nyong live. Ito na lang si Dimps. Sister Dimps, anong church mo po? Pakitap-tap nga guys, mayroon akong restriction, patap-tap, ha? Ano po? Magandang hapon po. Sige lang po, ay ano pong church niyo po? Nakinig ko ba yung parang galit ka? Ay, hindi po ko galit, talaga lang mataas yung tono kasi ano to eh, a discussion. Sa discussion, pag may kausap ka, yung tune mo, medyo taasan mo ng konti para maging dominante ka. So, ganun kasi yun. Dominante kasi ako. Hindi ako nagpapatalo. Okay. Oo, hindi ako nagpapatalo sa usapan. Ganyan mo talaga, okay lang. Apo. So sige lang po. I think ilang taon na po kayo, ate, sister? 74. O yun, no? At least po, masaya po akong kausap kayo na 74. At may respeto po sa mga kagaya nyo po na kumbaga talagang experiencado na dito sa mundo. Matagal na kayo namumuhay sa mundo, no? Sana po ano pong church nyo po, nanay? Mother? Ito lang. Catholic? Ano lang, nag-Islam na ako. Nag-Islam na po kayo? Sayang. Yeah. Ba't po kayo nag-Islam? Dapat Bakit? ako.
Siguro, dala lang siguro yan ng mga hindi nyo po alam na mga detalye. Catholic po ba kayo dati? Oo, pero yung Nako. anak ko, siya yung silan niyo ako. Nasa ibang bansa siya. Tapos nasa New Zealand, siya po yung Muslim talaga. Kumbaga, Oo. sinama lang po kayo. Oo, yung may... mga anak ko dito, nag-Muslim sila. Yung mga apo ko nag-Muslim. Lang ko, ewan ko, hindi ko alam bakit pumasok ko ito. Pero By the okay lang. way, I think naintindihan ko po yung sitwasyon nyo kaya kayo napasok dyan kasi andyan po yung na halos lahat yung buong mga nyo po, mga descendants nyo, mga apo-apo at mga anak nyo. Ano? Oo. Kayo naman yan, talaga, no choice na. Pero tsaka hindi nyo pa rin alam yung yung mga bagay-bagay na kagaya ng dinidiscuss namin dito sa live. So, I think magganito na lang po, lagi na lang po kayo magdadasal no sa lahat ng gagawin nyo, tapos iwas na lang kayo sa mga bagay na masama kasi mahirap yung sitwasyon nyo. Tapos if willing kayong matuto ng Catholicism, dati naman po kayong Katoliko, lagi lang po kayo dito tatambay, pwede nyo po ako i-recommenda sa mga anak at apo-apo nyo, pwede kaming pwede nyo tapos ayun lang, iwas lang po kayo sa mga debate-debate, lalo po pagdating sa mga Catholic. Kasi po baka hindi natin alam, baka mamaya nalalabag na natin yung Bago lang ako nag-Islam, sabi ng bana sa anak ko, willing ka na bang magpasok diyan? Kung aywan ko. Kasi sabi niya, ikaw kung sa akin yan. I think concern lang naman sa inyo yung mga anak nyo, hindi nyo naman sila dadsising kasi batay din sa paniniwala nila, kailangan mag-Muslim daw para maligtas, which is naiintindihan ko yan nakakaintindi yung simbahan mismo nakakaintindi yan, pero yun nga. Ikaw Katoliko ka? Opo, Katoliko po ako na tsaka po itong live na ginagawa namin, kasi alam niyo naman sa Pilipinas. Akin, parang wala. Kung ayaw ko nang magpasok. Okay lang sa akin. Basta ayaw ko nang sa alay ka po ako. Ano pa? Kung saan, hindi lang ako sa kanila. Wag lang kayo maipag na lang. Wala na. Nandiyan na kayo at least nasa, ewan ko. Pero, Nay, ingat. Lagi lang kayo magdadasal at alam mo, Busing? ay, huwag niyo na tawagin Busing, Nay. Ano naman ako? Isa lang akong dukha. Alam mo, Apa. sa akin, okay lang. Maraming akong mga dito, yung mga Santo Niño, adin mo, alam mo, yung sa kanila po, naitindihan ko, mayroon pa man pong si Maria, ganun, sa Katoliko, yung magsabi man na, amin po. Magsabi po sila nga lang sila nga isa nagtuhuan nilang alam. Alam naman sa kanila, sa atin naman poon. Ngayon, sa totoo lang po, kung sa akin lang, mas gusto ko talaga nasa Catholic ka, Nay. Kung ako yung tatanungin, pero I think mabuti naman kayong tao. Wala naman sa batas ng Catholic na pag hindi ka Katoliko, hindi ka na maliligtas. If hindi mo naman sinasadya yung pagkakasala mo, lalo nakita ko naman yung dahilan na nasa poder ka na ng iyong mga descendant, no? At puro Muslim na pala halos lahat ng kamag-anak, yung mga anak-anak mo, puro Muslim na sila lahat. Basta ganito na lang payo ko po sa inyo, Nay. Wag na lang pag may sinasabi silang mali sa Catholic. Kasi ito, ayon sa pag-aaral ko po, ito kasing Catholic, ito yung iglesia, ito yung grupo
na tinatag ni Kristo nung namuhay siya dito sa mundo. Nagtatag siya ng grupo, ito yun yung Catholic Church. Ngayon may dumating si Muhammad. Akala kasi ni Muhammad mabubuwag yung tinatag ni Kristo, kaya nagtatag siya ng Islam. Oh, so meron naman yan co-subsistence sa history. Nagkasama naman sa history yan eh. Nauna lang yung church at ito talaga yung tinatag ng Diyos. Kumbaga may nangyari lang hindi maganda talaga, pero yun nga, buti may mga imahe pa kayo diyan, banal na imahe. Ganun na lang po, no? Maging ano na lang, ano ba to? Wag na lang kayo siguro, may sasabihin silang hindi maganda sa Catholicism. Wag na lang din kayo na siguro basta mag-asang-ayon. Hayaan nyo na lang po siguro, tas magdasal na lang kayo parati, no? Makarinig ko ng ayaw ko ng bakit yung di man sila magsabi ng bakit magkatoliko ka ganun anak. Mabait naman sila po, no? Okay. I think, Sila sige. ampo. Alam mo ang Muslim kung mayroong tabangan nila pag magtabang yun sila. Sige Nay. Sige Nay, sit back lang muna diyan at relax at mag-entertain ako ng mga ng mga ibang mga tao, pero mainit to ha. Mainit na lang to usapin. Medyo kung makita nyo naman yung tono ko pa lang, 'di ba? Medyo dominante talaga ako pagdating sa live, no? So sige po, salamat po sa pag-akyat. Na-appreciate ko po yung pagpasyal nyo, no? Sige po, maraming salamat. Ibaba ko muna po kayo na ng madahang-madahan. No? Si Mami. Ipag-pray natin si Mami. Okay. Ayun. Ang hirap nun, no? 70 years old na. Tapos mahirap yan kasi puro mga niya, pamilya niya, puro na Muslim na. So hindi ko na rin, mahirapan na rin ipagdasal talaga na lang yan. Kasi wala naman sa doktrina natin na pag hindi Catholic, hindi nakikita ko naman na hindi na rin kaya ni nanay na abutin yung mga ganitong level ng pag-uusap. At hindi naman anti-Catholic yung mga kapamilya niya. Kumbaga tinatanong lang daw siya na mais, may mga imahe pa naman din daw siya. So pag-pray natin si nanay at tingin ko si nanay may mabuti siyang puso. Move on tayo agad. So ito, next. Ito si Uncle, si Japanese Kanina may tanong din yata to. Ito si Sister. Konnichiwa. Konnichiwa. Shishe. Konnichiwa. Sige sister, may tanong ka daw, sister? I think I'm an agnostic, not an atheist, because I do believe there is a God, but I don't know which religion I will go through. Eto, siyempre, kilala mo naman ako, sister. Ang re-recommend ko sa'yo, Catholic. Pero gusto ko yung satisfaction. Ayoko ng parang nanguuto lang, no? Mag-Catholic ka kasi ganito, ganyan. So, kunin ko yung satisfaction mo. Pwede ka dito magtanong na magtanong. Ngayon, ang reference, ang kinikilalang dito, sacred or yung good news or divine revelation, ang source namin, Bible at saka yung oral tradition ng mga apostol. Okay, apostolic tradition yan. Oral at saka written. So, pwedeng oral na galing sa mga apostol kasi kung mapansin mo, 12 yung disciple ni Jesus Christ. Sama mo na rin si St. Paul kasi si St. Paul, same level siya ng pagka-apostol ng mga apostol na 12 kasi mismong si Kristo yung humirang sa kanya, batay doon sa Acts 22 verse 8 to 9. So, hindi naman lahat yan sumulat. Hindi sila lahat sumulat. Yung iba sa kanila, oral lang. So, yung mga oral na yun na itinuro ng mga ibang apostol, hindi yun nasayang. Na-absorb lahat yun. Lahat ng turo nila ng church. Kaya nga may mga succession So, sige po, pwede ka na pong magtanong. Yun lang yung pinaka-basis namin na pwede kong ibigay sa'yo. About the saints, do they just really have that name like Paul, John, like that? Or they have
translated to another language. Translation na yan, sister. Hindi naman Greek yung Paul eh. I think ano yan eh. Dati inano ko yan eh. Inisa-isa ko yan. Yung John, Yohanan. Yung parang Paul, Basta iba siya, pero kung makita mo yung pagkakaderive, hawig naman siya. Kunyari, yung Catholic, hindi naman siya Catholic eh. Ano yan eh, Catholicos. Greek kasi yan. So, syempre, nagkakaroon ng language na pagbabago. So, naididerive yan at mahalaga yun kasi may bibigay ako sa yung verse. Sa Apokalipsis 7, talatang 9, tama to. Ito yung nung church sa langit, nung dinescribe yung church sa langit. So, dito papasok yung tinatawag na inculturation, yung paglilinis ng culture ng mga tao sa papaanong paraan lilinisin sa ikaluluwalhati ng Diyos. I-dedicate mo siya sa Diyos. No, pagkatapos ng mga bagay na ito nakita ko, tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang. Sino man ay mula sa bawat bansa, lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika. So take note, hindi binura yung mga wika. Hindi sinabing isang wika lang, 3 wika lang, 2 wika lang. So mga wika galing sa iba't ibang bayan. Nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos, sa harapan ng kordero. Nakasuot na puting-puti at may mga hawak na palaspas sa kanilang mga kamay. So yung wika kasi hindi yan binubura. Kahit sa Japan, yung mga Catholic Church dyan, nagmimisa sila batay dun sa language ng local language nila. Kasi mahalaga yun eh. Sa isang misa, kailangan active ka, conscious at alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung pinapakinggan mo. So, walang saysay kung mangangaral yung pare or kung kakanta kayo tapos hindi niya naman naintindihan. Sabi ni Saint Paul, no, 1 Corinthians 11 verse 19 to 20, 9 to 14. Verse 9 to 11. Ito, marami talagang wika. Hindi naman masama yung mismong ibang wika eh. Marami talaga. Sabi dito, 14, verse 9 to 11. Sahin ko Gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, papaanong malalaman ng sinuman kung ano ang sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. Walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. So yun yung mahalaga, yung kahulugan ng wika. Kahit na marami talagang lingwahe ng wika sa sanglibutan, lahat yun may kahulugan. Walang saysay kung sasabihin ko, gagamitin ko yung salita ng Greek sa buong pagsasalita ko, kung hindi ko naman naintindihan at kung hindi rin naintindihan ng kausap ko. Kailangan ni-explain. Kunyari, nagbasa ako ng Greek, ganito. Kasi iyan yung ancient manuscript na iyan yung language na ginamit. So, syempre, may meaning yan, malalim. Kailangan kong sabihin yung meaning yan. Ipaliwanag ko yan sa Tagalog. So, tinatranslate ng translator yung into Tagalog. Yung mga pangalan, pati pangalan na rin, kagaya ng Jesus. Jesus yan, Jesus. Iesu Cristo. So, sa Latin yung Christi. Oo. Naita-translate na. Bakit naita-translate? Kasi lahat ng wika, lahat ng dila ay gagamitin pangsamba sa Diyos. Basahin natin Kaya nga naging Catholic. Pilipos 2, 9 hanggang 11. So matatamaan din dito yung mga yung mga ayaw sa Novus Ordo, no? Basahin natin. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ayan At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Doon sa langit, nagpapalaspas din sila, lumuluwalhati sila ng Diyos na iba't ibang wika, ganun din dito sa ibabaw ng lupa, pati doon sa underworld. Yung underworld, ibig sabihin, beyond this earth, beyond material world. Ibig sabihin, ibang domain, beyond, lagpas, or hindi sinabi na maghuhukay ka tapos makakita ka ng mga tao doon sa hinukay mo, hindi.
ano yan, ibang dimension sa ilalim ng lupa. O, sama mo na yung mga nasa purgatory dyan, syempre, na sumasamba sa Diyos, no? Kasi may presensya pa ng Diyos doon sa purgatory. So, yun, kaya maraming wika ang Catholic Church. Meron lang kaming rites, Latin, yun yung Latin rite. Pero, yung Latin rite, nag-worship na yan sa pangalan ng Diyos sa iba't ibang wika. Doon magiging malinis yung kanilang wika, magiging yung culture. 1 Corinthians 10:30. Lahat ng gawin mo sa ikaluluwalhati ng Diyos. So pati yung wika, gamitin natin yan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi yung wika, kailangan itong wika lang nitong gagamitin natin. Pati yung wika natin na local, gamitin din yan. Kasi ang tingin ng church dyan ay kayamanan. Kasi knowledge yan eh. Diba? Ang knowledge yung galing sa Diyos, yung nagbigay sa atin. So yun sister. Kaya maraming language, maraming translation. Ganun siya. Pero Uncle Boy, merong icon sa Japan, Uncle, kay Kristo. Gumawa sila ng sarili ng version. Ano yun? Ano yan, Uncle? Accepted ba yun ng Hindi church? naman yun universal canonical. Ang ginagawa ng Catholic Church doon, bro, yung kanilang art, style ng art, ginagamit natin for the glory of God. Hindi naman nating sinasabi ng Catholic Church na si Kristo ay naging Hapon na ang kanyang nationality nung dito sa lupa. Bagkos ang pinopronounce natin, si Kristo ay isang Nazareno o Hudyo, taga Nazaret or anak ni David. Hindi natin sinasabi na Hapon siya. Pero sabi ko nga, 1 Corinthians 10:30, lahat ng gagawin mo, lahat ng talent mo, ang talent nila, ang kanilang culture ng paglikha ng obra, mukhang ganon. So ginagawa nila yun for the glory of God sa ikaluluwalhati ni Kristo, ng Diyos. So ginagawa nila yun, which is maganda, ang ganda nga eh. Ako nagagandahan ako eh. 'Di ba? Ikaw nagagandahan ka din. So ang tawag doon ay inculturation, yung culture nila imbis na gamitin nila sa mga evil spirit, kasi madalas yung mga art nila, mga portray nila, ang pinoportray mga evil spirit eh. May mga sungay pa. Mga uni. Mga demons. Sa atin demons yan eh. But spirit. So, Kay Chris. kaysa gawin nila yun, di gawin na lang nila kay Jesus Christ sa ating mga icon. Diba? Para maging malinis yung kanilang Japanese version. Pero hindi yan ibig sabihin na Japanese si Jesus Christ. Diba? Hindi naman ganun yung iconography natin eh. So, very basic lang yung mga sagutan dyan. So, yun. If may iba ka pang tanong, sister, basta magsuri ka lang. Yung satisfaction mo, kunin mo para makapag-decision ka. At I think matalino ka naman. Kayang-kaya mong yan. I-justify kung nasan yung true church. Total, marami naman. Medyo dumami ang Catholic sa Japan no? Ang history ng Catholic sa Japan, bro, napakaganda. Oo, nakakaya. Pero meron isang Uncle sa Korea, yung unang pare na pumunta nasa France, yung Koreano. Hindi ko pa nga alam yan eh. Japan pa lang alam ko. Tapos pag uwi niya, madami kasi. alam niya yung Kristyanismo, tapos ayun, nung nalaman ng hari ng Korea, pinugutan siya ng ulo. Ay ano yan? Yung pagpugol sa kanya ng ulo, pagparusa ng tao pagparusa ng bansa dun sa kanya, sa pangalan ni Kristo, pero dun siya luluwalhatiin ng Diyos, bibigyan siya ng glory. Dahil sa ginawa mo na yan, ang bibigay ko sa'yo buhay na walang hanggan. Martir yun. Makapunta ng langit yun. So, tingnan nyo naman kung gaano katitikas yung mga mananampalataya sa Catholic Church, sa Roman Catholic Church. Handang mamatay yan. Handang mamatay ang mga yan. Ibig sabihin, yung paniniwala nila, tagos hanggang kamatayan. Tumatagos hanggang kabilang buhay yung kanilang paniniwala. Hindi lang dito. Hindi sila matatakot sa kamatayan. Roma 38:39, letra por letra. Basahin natin. Ito babasahin ko ha. So kita nyo naman kung gaano nagpapatotoo yung mga tao na yan. Handang mamatay na, no? Patay kung patay na eh. Roma 8 talatang 38-39. Sapagkat ako'y Roma 8, tama, naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man. O, kita nyo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay o kahit ang mga anghel, o kahit
ang mga iba't iba to, mga anghel, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, o alinman, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ano yun? No? Yun yung kaluwalhatian na ibibigay sa atin ng Diyos. Yun yung pag-ibig niya. Self-giving. Saan yan? Sa paraiso yan. No? Yung ating pagkamamamayan. Pilipos 3 talatang 20. Alright. So, yun. Kung may iba ka pang tanong, sister, magsabi ka lang, wag ka lang mahiya. Mag-packet pa tayo dito ng mga, sino ba pwede packetin dito? Uncle ako, may topic ako, may tanong ako, Uncle. Sige, Uncle, ano yun? Yung sa Uncle? Yung sa born again, tsaka sa mga baptist na sinasabi nila na na hindi nila kailangan ng bautismo. Yung, di ba, yung magmamahal na araw ngayon, di ba, yung yung pinakausap ko, yung katabi niya, na hindi naman daw na bautismo, pero niligtas. Yun yung tinatawag na nabautismuhan siya sa kanyang desire. Tingin nyo kung nasa baba siya ng krus. Kunyari, hindi siya napako sa krus sa kanyang pananampalataya. Tingin nyo, hindi siya magpabautismo yun. Kunyari, on process na yung pagpapabautismo mo. Kasi pag matanda, medyo ino-orient pa yan eh. Ino-orient pa yan. Kasi, hindi kagaya ng mga sanggol, merong tinatawag na fides infusa. Tapos yung fides infusa na yon, connected yun sa Ecclesia Fides. Ibig sabihin, sa pananampalataya ng iglesia, binabautismuhan ang sanggol. Kasi alam natin na dapat bautismuhan ng sanggol. Ngayon, sa matanda naman, kailangan mo munang makatekize. Paano kung nagpa-schedule ka na ng pagbabautismo tapos namatay ka bigla? So, count na yon. Nabautismuhan ka na doon. Pangalawa, hindi naman sila nakapako sa krus para sasabihin nila yan. Sabihin nila yan kung nakapako sila sa krus. Kasi kung nakapako sila sa krus at wala na silang chance magbabautismo, ay talagang naniniwala ako na hindi na dapat sila bautismuhan. Ba't ka pababautismo? Binibitay ka na. Alam nga naman, sabihin mo dun kay Pilato, ganun, hindi. Wala na siyang pakialam dyan. Basta bitay ka na dyan. Di ba? So, papatayin ka na dun. Oh. Hindi ka nga naman makakababa, di ba? Oh. Desire mo na eh. Desire, yung pagnanasa mo, magpabautismo, doon pa lang, nabautismuhan ka na. So, ayun yun. Nabautismuhan yun. Sinasabi nilang hindi. Sa desire niya, pagnanasa niya, nabautismuhan na siya. Kasi, simple logic lang yan eh. Kung nasa baba siya, at sinabi ni Pedro, dun sa 2 Peter 2:38-39, na kayong lahat ay magpabautismo, no? Sabi doon, be baptized. Alam niyo yung be baptized doon? Pag tinignan mo yan sa Greek yan, yung be baptized, yung salitang be baptized kasi nakakonstruct na yan sa Greek eh. Nakakonstruct na siya. So, ano yan eh, yung kanyang person sa grammar, third person na mismo yun. Hindi totoo. Yan ay gawa ng tao. Sino naman tong komedyante na pumasok sa atin? May komedyante. Uncle, may bisita tayong abnormal. Anong church mo, Brother Jerome? Huwag kang humugot ng lakas ng loob sa pagpapatawa, bro. Halata na kayo naduduwag sa akin. Namumultuhan na kayo sa akin? Ako na yung multo nyo? Kasi nararamdaman ko na yung takot nyo sa akin. Kung wala kayong takot sa akin, bakit kayo humuhugot ng pagbibiro, pag-akyat dito na kailangan maging kayo, palabiro or nagjo-joke-joke? Ganyan yung mga taong takot eh. Di ba? Oo, mga duwag. Ayan, Uncle. Kamusta? Sorry, nawala ako. Ito, Uncle. Okay lang. Hindi naman na lumaban yung ko, naduwag. Naduwag eh. Natakot ba? Ayan, nakita niya, naglalatag na ako. Ayan na. No? Buti nga, pinapansin ko pa tong mga to. Pag mga props, Uncle Fred. Uncle, kamusta, Uncle Fred? Uncle, kumusta, Uncle? Ito.
Basta Boy, kita sabi mo pina. pag may kulang doon sa pinadala ko kasi... Sobrang dami ng ano ng Kel eh. May mga Hindi, ibig sabihin baka may mawala. Kaya sabihin mo pinicturean lang ko yung eh. list. Oo nga, sabihin mo lang yung list sa akin, tas o kaya pag binuksan ko, Pag wala isasend doon sa ko sa'yo yung picture. Oo, send ko sa'yo. Yung, Naman na siguro. yung chocolate na yon dapat Yun, yung no? dami-dami, malaki sana eh. Kaso, hindi ko alam kung sinasadya o na talagang nagkamali. Pero okay lang, at least eh, ano. Hindi, okay Tala na yun, naman. Uncle. Hindi naman ako mag-sorry. Ibibigay ko lang sa sa tikiting dito. At least eh, So, tontuwa siya dun. Salamat, salamat, Uncle, ha? Oo. Galing ng ano yun. Australia. Galing pa Australia, Uncle? galing Australia. Wow, Yun talaga nakamatigim ako ng chocolate from Australia. No? Kinakain ko dito mga chocomocho lang eh. Hindi ko na imported na chocolate. Salamat, Uncle. Salamat. Sige, Uncle. Sige lang, dito lang ako. Wait lang. Salamat din, Uncle Nash, ha? Pinadala na ko ni Uncle Nash ng mga charger eh. Oo, sa totoo lang, yan nga yung isa sa mga problems, charger. Actually, hindi charger yung mahalaga doon, yung libro. Oo, yung libro pala, no? Salamat, Uncle. Nga pala, Uncle, may nag-message sa'yo, yung kaibigan, yung fans natin sa YouTube, kaibigan ko yun, may message ka. Si Kuya Victor. Shoutout sa'yo kay Sir Victor Baluyot. Yan, ano yan. Kagalang-galang na tao yan. Si Kuya Victor. Pati yung asawa niya. Hindi ko alam na may nag-message yung doon nasa filter. Baka nasa na filter yon. Check mo na lang, reply mo na yung kanyang minamahal na asawa. Ibabatiin ko din. Si ate, nalimutan ko pa. Basta, ate, shout out sa'yo, ate, no? Sayan, natataranta yung mga Protestant, imbis na labanan tayo ng debate, Uncle, nagpapatawa. Kasi di nila matanggap yun, nilapag ko dito sa gitna, Ayan, tunay na Kristiyano dapat lumuhod sa rebulto ni Mother Mary. Nag-iinit yung point nila eh. Actually, ganito yan, no? Sige, Uncle. Ang awkward kasi nung... Kung ako yung kanina nagpapatawa. Parang ang awkward eh. Parang walang natatawa ba? Tapos, kahit walang natatawa, para hindi na siya mapaya, ipipilit niya pa rin. Kasi nakakaya pag tumedyan eh. Pero kasi nagudo na siya sa position na napaka-awkward siya. Yan, yan, Uncle, kasi kanina may isang sumasapaw. Sabi ko, kaysa sumapaw ka, debate na lang tayo. Binibilangan ko ng 5. Pag hindi pumapalag, sinisipa ako, pahiya. Akyat na naman kasi gusto makabawi, lumaban. Kaso nakita niya, hindi niya kaya talaga. Sumurrender, nagtatawag ng iba. Tapos nung tinawag niyang iba, duwag din. Imbis na umakyat dito, nag-live. Kaya lang naman mag-end ako ng live para sa kanila. Buti ko sikat yan. Wala ng pangalan. Baka pag nakita pa kami, baka madusing lang. Baka batukan ko pa yan eh. Pero mag-end daw ako ng live, akyat daw ako sa kanila. Hindi nila alam. Sige, mga yan. Si Dulos, si Dulos. MCGI. Si Dulos. Hindi ko na, Elboy, best friend. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong... Okay to, pero si Dulos. Maayos kausap to eh. Sige, Brother Dulos, magsuri ka pa, bro. Bigyan mo ng karapatan yung sarili mong hanapin yung tunay na Diyos. Diba? So, yun lang. Nakahanap ko na po ang... Nahanap mo na ang tunay na Diyos, bro. Ibig sabihin pala, Brother Dulos, ang karamihan lang na maliligtas ngayon, puro Pilipino. Pinoy man yan. Po kami, kapatid. Ang hula po kasi po ay buong mundo? silanganan po. Ilan na yung population nyo, bro? Wala pa po kaming pero wala pa yata kayong 1 milyon. Tignan ko nga kung ilan na kayo. Sasabi yun, sa buong mundo na kayo. Ang ginawa lang naman ni Soriano, bro, nag-abroad. Kasi makukulong. Tapos, naging pambuong mundo na. Saan siya shortcut? Ang pambuong mundo, bro, kagaya ng Catholic Church, lahat ng madaanan. Kumbaga sa Old Testament, lahat ng madaanan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, gigibain, wawasakin. Ang ginawa niyo, bro, nag-eroplano man si Soriano.
Then, tsaka ganito, bro. Pag sinabi yung buong Diyos ko mundo, nga. iba't ibang lahi yan. Hindi puro Pilipino sa ibang Punta lang ng bansa. Brazil, bro eh. Opo, marami po kami Kasi po ganito- lahi po dito. Marami po Ganito ang lahi. ginawa nyo. Ganito kasi ginawa nyo, bro. Kami, mga Katoliko, iba't ibang lahi talaga yan. Yung sa inyo kasi, mga, Po kami. ganito bro, makinig ka muna bro. Yung sa inyo kasi, mga Pilipino lang, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, Batanggenyo, Ilocano, mga yun yung sinasabi mo bro. Nakita ko yan sa iba't ibang bansa. Kunyari sa Amerika, may kwarto doon na isang classroom. Japanese. Teka lang bro ha. Magkikwento Wala lang yun. ako. Sige nga, magbigay ka Sa- nga ng kamiyembro niya, pangalan Japanese, bigay mo nga dito. Sa ano, Uncle? Kunyari sa Amerika, Uncle. Meron sila doon. Meron sila doon parang opisina lang. Tapos yung mga miyembro doon, puro mga OFW lang, tol. Kaya nga mga Pinay nga lang din. OFW, di naman ibang lahi. Mga Pilipino lang din sa ibang bansa. Baga nasa wala pa kayong 1 milyon o 1 milyon. Sabihin natin, nasa 1 milyon na sila, Uncle. Kasi matagal naman na yan. O 1 milyon. Alikabok lang yun eh. Wala pa Billion na kami, billion. Ano ba, billion? Alam mo ilan yung billion, bro? Hindi po kapatid. 1,000 Wala naman milyon po kasi ang yung billion. miyembro po kapatid. Wala sa miyembro. Basahin ko. Billion. Basahin ko. Si Satanas nga, tsaka ang mga anghel na mabuti nga, nagparamihan ng miyembro, nagbilangan eh. 2 bahagi lang natangay ni Satanas. Nanalo pa rin ang Diyos sa bilangan ng miyembro. Yung 2 parte ng mga anghel sa Diyos yun. Hindi mo pala alam ni record yan. Nagbibilangan talaga. Kahit 1 pirasong tupa lang bro, mahalaga. Huwag mong sabing hindi yan Kaya bibilangin. po kayo dumarami kapatid. Kasi Mute ka muna, babasa ako ng talata. Wala ka naman talata, puro ka lang espekulasyon. O tinan mo ha. ganito po kapatid. Bro, Ako po- magsasalita pa ako eh. Magdebate na lang kaya tayo, isa ka pa eh. Sinong Ay, tunay na iglesia, Catholic Church o kayo MCGI? Hindi na ako na makapagsalita sa'yo, sa totoo lang. Gusto mo bang lumaban ng debate para makapagsalita tayo ng Ganito po. maayos? Magsasalita Lalaban ka po. ba? Hindi, tinatanong Ganito na kita, lalaban ka ba ng debate? Anong paksa? Yung pinakakabisado mong paksa, ano? Hindi po. Anong gusto mo? Sabihin mo na, huwag ka na maya. Hindi po ako lalaban ng debate. Hindi ka pa lalaban. Pag hindi ka lalaban bro, makinig ka na lang. Maikinig ka. Hindi ka pa lalaban ng debate. Aminado ka, di mo kaya. So makinig ka. Ba't ka ba ipipilitan yung sarili mo? Meron talagang bilangan yan. Pahayag, 12. Wala sinasabi, wala sa miyembro. Ang daming nagbakla kasali. Actually, 'di ba, ano kayo, may ano ba sila? International. Hindi naman international ang labanan, bro eh. Universal ang labanan, Brad. Hindi international. Sa totoo lang. Talatang 4. At kinaladkad ang kaniyang buntot ng 2 bahagi ng mga bituin sa langit. 2 bahagi lang. Yung pizza, hatiin mo sa 3, yung 1 parte napunta kay Satanas. Konti lang yun. Yung sa Diyos, doble. Mas marami pa rin yung sa Diyos kaysa sama-sama. At inihagis ang sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak na ipapanganak. So pansinin natin sa talatang 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel na naipagbaga sa dragon. At ang kanyang mga anghel na naibaka, hindi sila nanalo. Ni walang lugar sa kanila ang langit. So ito na yung MCGI. MCGI pala yung tol, yung mga demonyo, tol. Pansinin nga natin, parang MCGI yung mga demonyo. Ngunit hindi sila nagwagi kasi nagprotesta sila sa talatang 7. Nagprotesta din yung mga MCGI sa talatang 7. Ibig sabihin humiwalay sila sa Catholic. Tapos nilabanan nila. Nakipagdebate, kumbaga nakipagdebate sa atin, hindi nagwagi. Ni walang lugar sa kanila ang langit. Walang lugar sa langit, international nga lang, hindi universal. At itinapon ang malaking dragon ng matandang ahas
na tinawag na Diablo at Satanas. O, si Eli Soriano yan. Ang mandaraya sa buong sanlibutan. Anong sanlibutan? Universal o international? Siya ay itinapon sa lupa, sa earth. O, sanlibutang lupa, international. Hindi universal. Hindi naman kayo universal, international kayo eh. Nation lang. Bansa lang, tapos konti pa. Di ba? Kulto lang, kulto. May ka-clarify daw siya. Sino ba? May ka-clarify si ano. Sige. The percentage of MCGI here in Japan is only 1% of the total population. So what do you mean international? There's only No, 3 1%. of MCGI here in Japan. 1% lang kayo sa Japan. Tapos may Japanese daw. May Japanese daw. Awat tulong po ng Diyos. Pambihira. Anong awat tulong ng Diyos yun, bro? Tahimik ka muna. Anong awat tulong? Baka Awat tulong. nakakaawa kayo. Hindi awat tulong ng Diyos, bro. Walang tulong ang Diyos sa inyo, bro. Ang nangyari, tulong ni Satanas yan, kaya hindi kayo ubusan. 1% lang, bro. Pambihira. Ay, Huwag ka naman, Po ba kayo ng dalawan po? Sa parang mga pamilya lang kayo. huwag ka makipagtalo kasi yung nagsalita kanina, nasa Japan yan. Nasa Japan yan, bro. Mobile ako, bro. Sa ngayon. Japan. Ngayon, Thing in ikaw Japan, nandiyan ka, What ikaw do nandiyan ka you na sa tapat ng bahay nyo. expect me for life? I'm lying? How dare you? Oh. Australia, Wala 5 years parang- na ako, wala pa akong nakakilalang MCGI dito, bro. Sa Tinanong ko na Australia. yung mga ano doon. Wala talaga. Pero ko lang siya, si Uncle Nash, mas matagal sa akin dito yan. May MCGI ba dyan, Uncle Nash? Ikaw pa lang, Uncle Nash. Sa Australia ka. International daw sila eh. Meron dito meron dito tarpaulin. Masyado naman tipid yan, tol. Magkano na yung tarpaulin? May parang tindahan lang ng fishbowl yan ah. May tarpaulin. Sa awat tulong ng Diyos nila. na marami po kayo. Meron Grabe sila talaga yung tarpaulin. pagkatulong. Bro, ano ba yung Diyos nyo, bro? Tawad Tinutulungan tulong ba daw talaga lang ayo, bro? Umbira, tarpaulin lang para sa Australia. Pero mo, Uncle Uncle. Ano kung minawalis dito Time ka muna, bro. Time ka muna. Paano mo kukunin niya ng mga Australiano? Kukunin mo yung mga Australiano, paharapin mo sa TV. Sino Baka Australiano batuhin pa ng pa? Australian yung TV, no? Ay, ipalo pa sa'yo. Ipalo pa sa'yo yan. Siyempre, ang salita lang naman, kapangpangan na ano, Tagalog. Kaya nga yung Moises. Moises. Natatawa ako sa sinabi kanina. Tagalog na Tagalog. Ang alam kong MCG, Sinabi nga ng walang I. masamba kayo Yun sa lang. kapwa Ang nyo alam nila kong lang. MCG. Ang problema, ang meaning ng MCG dito, Melbourne Cricket Ground. Wala pa rin eh. Ano yun? Pambira. Kinin nyo na rin pati yung Wala ano pa ha. rin eh. Ay, nako, pambira talaga. International Meron dito, talaga kayo, believe ako. Uncle, meron dito, Church of God. Ang daming Church of God dito. Pero, hindi nila kilala si Soriano. Ano yan, yung mga ibang Church of God yan, mga born again yan eh. Yung mga Oo. Trinitarian yan eh. Di bro, kung mga Pilipino lang pala nasa ibang bansa, ba't pa kami nagsasalita ng tagay... O yung mga ngaral namin na taga Malay ibang namin, bansa. malay namin sa inyo. Normal kasi mga karam niya eh. Alam nyo, kaya lang kayo dumadami sa TV. Ang ginagawa ng mga kamiyembro nyo, nagmamakaawa sa mga ibang tao, papasyalin dun sa, sa may, ano ba ginagawa, ano ba tawag Invite doon? lang, mag-invite lang. O mag-invite lang kayo dun, kaya kayo dumadami. Huwag nyo nga May kinig ginagawa yun, dyan, porket ganito. bisita nyo, miyembro nyo na. Ganito, i-invite nila, hindi nila ka-miyembro, invite nila. Sometimes nabayaran Kaya po, pa hindi yan po kami para matulong. nagpapaabuloy sa mga hindi Kamay ka muna. Diba? I-invite nila, tapos papakita nila, pipicture nila, mga invite nila na hindi naman miyembro. Pakita nila, oh, member namin to, member namin. Hyping, tawag hyping. Mga hypes. Mga hype lang. I'm actually wrong for my data. Actually, the 1% is the whole Christianity in Japan. But the total percentage in the MCGI is not listed, I think, because there's two.
community is Oh, too little actually. kumbira, Catholic pa pala yung 1%. Pero Ano, maliit. honestly, maraming members si Soriano na ibang lahi sa Area 52. Ah, yung mga mahilig mag-beer Membership house. naman yun. Oh, membership naman yun. Sige na. Yan natin. Tigil natin yung walang kwentang usapan na yan ng MCGI na yan. Saka pinuno nyo nga, hindi kayo dinadalawan sa bahay niya eh. So may Hindi padalaw dinadalawan, naman sa'yo, napupunta nga nabibisit. yung mga pop iba't ibang bansa. Habol pa, ang kailangan pa, baka raw makabawi. Mahabol pa talaga to. Di mo alam, nagpupunta yung mga pop sa Pilipinas. Ilan na nagpuntang pop dito. Doon nga ako Nyo nga. pinangalan. Gusto mo Ala- pumunta sa bahay? Kinaulo pala mo. Pare, nagpupunta sa bahay yon, siya magbe-bless ng bahay. Kaya sabi niya yung puno yung pop daw. Binibenta eh. Sino nagsabi binibenta? Pakita mo. Pabilihin pa na. Kailangan naman po Bilhin pa namin pagbahay-bahay. yung... Okay, sabi Gawin mo niya naman- binibenta daw yung binibenta daw yung iglesia natin. Sabi ko, Asan? kung Asan binibenta, data mo? kung gusto mo, bilhin pa namin yung apalit niyo eh. Bilhin mo ngayon bro. Sige bro. Alam mo, Dulos, wag na kayo makipagbilangan, wala kayong templo, ano ka ba? Di mo ba alam doktrina nyo, wala kayong templo, nangungupahan lang kayo. Pwede kumayensi ka, may laban-laban ka. Angel, alam mo ba nangyari sa apalit? Pinalakol ng kapwa ni NCGI. Pinalakol sa ulo. Bira, makipagbilangan daw siya ng templo, guys. MCGI ka bro, baka nalimutan mo, hindi ka INC, wala kayong templo. Sa Di loob mo alam ng- doktrina nyo? Again, sa loob ng apalit, pinalakol ng kapwa niya miyembro. No? Yung, bigla sa loob mismo ng central nila sa apalit. Diba? Nakakahiya kayo. Mas nakakaya katoliko. Makakaya kayo. Babawi pa. Diba? Nakakahiya. Pinalakol mo. Doon na kami sa central. Namalakol eh. Namalakol eh. Kaya iglesia kayo na palakol. Taon sa Banal, inyo eh. Monday, lasinggero. So, at least di na mamalakol sa ulo. Sa loob mismo ng apalit. Ay, nako. Huwag ka na bumayo, bro. Kung nakakaawa lang kayo pag pinatulan namin kayo. Sa totoo lang, pag ganito itong usapan, asaran, makawawa lang kayo eh. Kawawa, minumute mo kasi. Huwag ka sa baba, hindi ka muted. Nasipa ka pa. Pag-usapan yan, MCGI, wala naman tayong ano yan. Alam nyo yung barong-barong nyo, nakita ko yung mga picture na pinapakalat ng mga galit sa MCGI, which is talaga naman nakakabahala. Yung worship place nyo, kung worship man ang tawag sa ginagawa nyo, meron pang gulong sa bubong para hindi liparin ang hangin. Barong-barong literal. Sa tulong yun ang Diyos sila. Kung sa awat tulong ng Diyos nyo, mayroon kayong barong-barong, nangungupahan lang kayo. Yung MCGI dito, hindi na nakabayad ng renta, inalis na. Hindi na MCGI. Ginawa ng tindahan, hindi na nakabayad ng renta kasi kukunti lang miyembro nyo dito. Bira na, makipagbilangan pa ng ano. Kung bakit na tayo na iba. I think you will be mad, but here in Japan, the largest Christian denomination in 2026 is actually Protestant. Ano naman kasi yan yung Protestant na yan, kumbaga pinagsama-sama na yan. Tsaka may Protestant na rin na galing na made in ano eh, parang may mga galing din rin Jawar eh. Agad yung malaki dyan. JW. Ito yung tumakbo kanina tol oh. Ano, hindi mo na kaya bro? Kala ko lalaban ka ng debate. Magtatawag ka lang pala ng iba. Wala ka eh bro eh. Sa baba. Bakit ka nagagalit kay Kristo? Si Kristo minom ng alak. Pag uminom ng alak, masama na. Anong gagawin mo sa alak? Ibig sa'yo, Panghugas. masama na si Kristo. Diba? Hindi mismo per se yung alak yung masama. Pag inabuso mo yung alak, dun nagiging masama. Yung tao, hindi yung alak. Yung tao, So, nagiging ganito yun. source niya lang yung alak. Oo. Halimbawa, nagmaoy ka. Yan, masama yun. Oo. Eh, ikaw, hindi ka pa nakakainom, maoy ka na. Tsaka tandaan nyo mga MCGI, meron kayong beer house sa Brazil. Brazil yun ang di ba? Oh, May beer house kayo doon. Yung area 51 ba yun? Oh, area 52. Area 52. Si Cobb Steve, ayan ha.
Bro, Wala, duwag familiar ka naman ba niya si doon? Cobs TV. Familiar ka Oo ba ba? doon sa ano ba to, MCGI ba to? MCGI. Familiar ka ba sa Area 52, bro? Na inuman, pinatayo ni Soriano? Basahin mo yung gawa 14-12. Familiar ka ba? Familiar ka ba doon sa Area 52 na bar na pinatayo ni Soriano? May mga nagsasayaw na mga babae at may inuman. Nabasa po muna yung gawa Familiar ka ba? Tinatanong kita, familiar ka ba o hindi? Kasi kung hindi ka familiar, ipapakita namin dito sa'yo. Familiar ko, hindi. Parang ang weird kausap ng mga... Parang ano to, tol? Kailangan ito ba? Mga psychologist, mga neuro expert kailangan kausap dito, Angel. Iba yung tanong, iba yung sagot niya sa tanong mo, tol. Diba, simple lang naman. Familiar ka ba? Hindi ko alam kung may naririnig niya tayo o hindi niya tayo naririnig. Cobs, wag mong sayangin yung oras namin. Kung gusto mo maipag-discussion sa mga talata, pwede ka maipag-debate. Hindi yung magagaganya, utos-utos ka dyan. Bumaba ka na nga lang. Ako na. Ako. Wala, yan yung kanina. Kunyari, lalaban ng debate. Nung naglatag na ako ng presentation, wala na, tumakbo na. Since I'll be visiting the Philippines this month and I'm interested in Catholic churches like that, can you tell me Catholic churches here in the Philippines since I'll be visiting next month? Manila Dami. Cathedral. Quiapo Church. In the capital city of the Philippines. Yeah, Manila Cathedral. Oh, yan. Church. Yung Santa Ana Church. Yung Malate Church. Malate, dyan ako nag-bautisman. Dyan ako nabinyagan, nagbata ako. Malate. At ano pa ba? Yun yung mga magagandang churches eh. And another question is, I don't have any questions now. You can continue. Bakit pa rin sa Pickups video? Yung pala rito, yung charger ng... Bumili kasi ako ng power bank na wireless. Nag-iinit sa cellphone. Maganda pa rin Yan talaga mag-safe nga yan. yung maganda pa rin talaga yung sa USB-C mag-charge kaya sa wireless power bank. Usually po, pag nabasa niyo po yung gawa... Mamaya na nag-uusap pa kami sa charger, bro. Bro, may condition ako. Pag nabasa ko pa yung gawa... Kanina pa to. Hindi. Pagbigyan natin ng Ken, kaya naman. Sige. May condition ako sa'yo, oo ka, hindi. Babasahin ko yung sinasabi mong talata. Pero sa isang kondisyon, lalaban ka sa akin ng debate. Ayun, no? Ayan. Uncle Fred. Parang hindi maganda gising na. Hindi mahinahan yung pagkasabi ko na, Uncle Ayan. Si Uncle Fred. Testing. Bro, anong talata yan? Sige bro. Kulit kasi nag-uusap, pre. Sige, anong talata na, bro? Tas, Ang lalaban ka ng debate, sumagot ka, lalaban ka ng debate. nalabangan debate, babasahin. Hindi naman ako kilala Ayan, yung si Uncle debater. Fred. Testing. Anong talata bro? Gawa ano? Yung lumaban ng debate. 14-12 daw. Pero yung tinanong mo, 14-12. Patungkol yan sa ano? Sumasagot, pero pag tinanong mo kung lalaban ng debate, hindi sumasagot, tadudo. Babasahin ko para alam ko yung topic natin. Para malaman niyo yung topic niyo, sige. Game. Mabebeki ang yan eh. Parang si Sorianin, Becky. Kaya Angel, ingat ha. May restriction na ako. Becky. Sa bagay. Basahin nyo na. So, payag ka na, babasahin ko, pero lalaban ka sa akin, debate, bro. Patutunayan ko sa'yo, Biyernes Santo namatay si Cristo, hindi Webes. Oh, yan, no? Ganda. Ayan. Kasi hindi lalaban eh. Takot eh. Ano ba yan? Wala ka. Nakita mo yung totoong mukha ni Cristo. Bro, iba pa yan. Diyan na lang tayo sa mukha ni Cristo.
Ay, Sa mukha ni Cristo. ah. Ayan, oh. Sige na. Ano, Laban na. Dami ng mukha ni Cristo, di mo alam kung sino talaga yung... ang Doon mo na sabihin parang sa baby debate talaga. yan. Wala ka pang napapatunayan, bro. Huwag ka muna mag-conclusion. Oo, wala pang conclusion na agad. Nangihingi na agad ng sahod. Wala pang trabaho. Ano ba ito mga MCGI? Ano na? Laban na. Nagsasayang tayo ng oras dito. Kasi binibenta nyo. Ang arte mo naman, parang ang Bex talaga, manang-mana ka sa amo mo. Wala, di lalaban niya ng kill. Ang tunay na debater. Oh, God! Oo nga, no? Oo. Wala eh. Parang manang-mana ka sa amo mo, Bex. Becky. Benta Biblia, tandaan nyo yan. Wala na. Ang IT mo. Diyan ka na lang Wasting sa time. baba, visit ako sa'yo. Wasting Pasok time ka na talaga lang. itong mga to eh. Inahot ka agad yung Uncle Fred eh. Sa Uncle Fred. Nakakabisit naman kasi talaga itong mga NCGI na to. Ang arte. Alam mo yung ano tol, nag-uusap tayo tapos bigla gusto niya talaga sisingit siya, nag-aangas. Tapos pag pinagbigyan mo naman, hindi naman pala, no? Bluff lang, no? Inaon na nga yung hamon ko, uncle. Kaya nga, inisip ko, kaya wala sumalaban sa akin, baka na ano sa boss ko. Ang hinahon na yun, nasinubukan ko ng manahinahon. Ay, makiat ulit. Ano ba Yan, bro, yan? ano? Ayan. Laban Ay, na. lalaban ka na. Lalaban ka Ribulto, na ng debate. ribulto. Yan. O, lalaban ka na ng debate. Hobbs. MCGI yan ha. Oh, inahamon ng debate, ayaw. Nag-aangas, MCGI. Pabihin mo Lahat na na. lang kay Daniel Rason. Siya na lang labanan namin dito. Ilutin naman kay Oh, Daniel Lason na lang. Para matapos na to. Kasi Daniel Lason, ganun din tol eh. Nangyari sa atin dito sa mga MCGI. Action star kasi ito si Daniel Rason. Oo. Ayaw mga ipagdebate nung gusto mo magano malako ko Martin. Artista naman kasi talaga yun dati pa, di ba? Ito na lang si ano, si Miguel. Miguel knows. Di mo tawa. Anong judge mo, Brad? Brad Miguel, bro. Ano ginaliban mo, Miguel? Catholic, bro. Mga kapatid pala. Catholic to. Mga kapatid pala natin. Ano to, tropa. Catholic kami ha. Ba Ba may mga katanungan ka tol, pwede ganun yung ginagawa namin dito, nagba-Bible study kami, ang magli-lead Catholic. So, yun. Welcome. May napansin ako, uncle, no? Pag Catholic ang tinatanong mo, ang lumanay, no? Pero pag mga MCGI, basahan yung gawa, utusan ka pa eh, no? Parang kala mo may pinatago utos sa'yo. pa. Alam mo naman, matatapang talaga. Kala mo magagaling sa Bible eh.